Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, December 22, 2025, Monday. Posibleng pamumuo ng panibagong sistema ang binabantayan natin, naglabas ng pag-asa ng mga potential low pressure system. Pero silipin natin ang ibang mga weather models kung meron bang ipinapakita. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, tatlong salik ang sabay na nakakaapekto ngayon sa bansa. Una ang shear line na umaabot sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon, pangalawang Northeast Monsoon o amihan na nagpapaulan sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon, pangatlo ang easterlies na nagdadala ng dagdag na ulap at mga panakanakang thunderstorms sa natitirang bahagi ng Kapuluan. Sa ganitong setup, asahan ng mas malamig na simoy sa hilagang Luzon at mga pagbuhos sa hapon at gabi sa Visayas at Mindanao. Para sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal at Quezon, inaasahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil sa shear line. Ang daloy ng ulap ay galing sa silangan kaya mas makapal ang kaulapan kapag tumatama sa gilid ng kabundukan. Posibleng magkaroon ng mga oras na tuloy-tuloy ang pag-ulan kasunod ng bigla ang paglilinaw bago muling bumuhos sa hapon o gabi. Sa ganitong kondisyon, mabilis umagos ang tubig sa mga dalisdis at ilog kaya bantayan ng mga low-lying areas at mga daang madalas bahain kapag sabay-sabay ang bugso ng ulan. Para sa Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Island at Surigao del Norte, maulap na may kalat-kalat na ulan at mga thunderstorm dahil sa easterlies. Typical lang warm, humid na umaga na unti-unting magbubunga ng towering clouds pagsapit ng tanghali. Bahagyang lulubog ang araw sa likod ng makapal na ulap at lalakas ang buhos bandang hapon hanggang gabi. May mga sandaling lalakas ang hangin lalo na sa mga baybayin na nakaharap sa Philippine Sea. Kapag ganito ang pihit, hindi pantay-pantay ang bagsak ng ulan sa bawat bayan. Kaya maaaring maulan sa isang barangay habang katamtaman lang sa karatig na lugar. Sa Ilocos Norte, sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at sa nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, asahan ng maulap na kalangitan na may pag-ulan dahil sa northeast monsoon. Ang uri ng ulan dito ay mas steady at mas malamig ang dalang hangin. Hindi ito palaging may kasamang thunderstorm, ngunit may mga oras na lalakas ang buhos lalo na sa mga bahaging nakaharap sa hilagang silangan. Kapag sumabay ang bugso ng hangin at ulan, mas nanlalamig ang paligid mula gabi hanggang madaling araw. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap na may kalat-kalat na pag-ambon o panandali ang ulan ang lagay ng panahon, dulot ng impluensya ng shear line at mga dumaraang piraso ng ulap. Hindi ito inaasahang magtatagal sa buong araw, subalit sapat upang magdulot ng madulas na kalsada sa mga sandaliang biglang bumulusok ang ambon. Para sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region, bahagyang maulap hanggang maulap na may mga pag-ambon ng tema ng araw, dulot ng northeast monsoon. Sa mga bayang nakaharap sa dagat, mararamdaman ng mas preskong ihip at mas mababang temperatura lalo na sa pagsapit ng gabi. Sa natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga rain showers o thunderstorm ang aasahan, dala ng easterlies. Karaniwan itong mangyayari sa hapon at gabi kapag sapat na ang init at halumigmig para magtulak ng malalaking ulap-ulan. Mabilis ang development ng mga cell na ito kaya pwedeng biglang bumuhos at pagkatapos ay mabilis ding hihina. Dumako naman tayo sa hangin at lagay ng karagatan sa extreme northern Luzon. Malakas hanggang gale ang ihip mula sa hilagang silangan. Ang taas ng alon ay rough to very rough, humigit kumulang 2.8 hanggang 4.5 meters. Ito ang uri ng dagat na may mataas na bugso at malalaking alon. Kaya sensitibo sa maliliit na bangka at maselan ang biyahe sa mga exposed na seaboards. Sa Central Luzon at sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon, katamtaman hanggang malakas ang hangin mula hilagang silangan at moderate to rough ang alon na nasa paligid ng 2.1 hanggang 3.4 meters. Sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay banayad hanggang katamtaman mula silangan hanggang hilagang silangan na may alon na slight to moderate mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Sa madaling sabi, mas magaspang ang silangan at hilagang baybayin kumpara sa timog at kanlurang pinto ng Kapuluan. Ayun naman sa latest tropical cyclone forecast na inilabas ng Pag-asa para sa susunod na 2 linggo, batay sa ibinigay na gabay para sa week 1 mula December 19 hanggang December 25, walang nakikitang tropical cyclone-like vortex sa loob ng Pag-asa monitoring domain. Gayunpaman, ipinapahiwatig ng guidance na may lilitaw na TCLV-1 malapit sa timog silangan ng Philippine Area of Responsibility at lalapit sa Bicol Region, Visayas at Mindanao. Sa ngayon, mababa ang posibilidad ng pag-unlad tungo sa ganap na tropical cyclone
sa unang linggo. Ang ibig sabihin nito ay mas kilalang salik pa rin ang shear line at amihan sa hilagang kalahati ng bansa, habang easterlies ang magpapakilos ng mga thunderstorm sa Visayas at Mindanao. Para sa week 2 mula December 26 hanggang January 2, 2026, ipinapakita ng model forecast na may posibilidad na sumulpot ang TCLV2 sa timog kanlurang bahagi ng Pag-asa monitoring domain malapit sa Southern Palawan, na may mababang posibilidad pa ring maging ganap na tropical cyclone. Sa ganitong ayos, mas nangingibabaw ang amihan at ang mga alon sa kanlurang seaboards kapag sumabay ang bugso mula hilaga. Ngunit hindi pa rin inaasahan ang sistemang diretso at malakas na tatama sa kalupaan batay sa kasalukuyang palatandaan. Kung susumahin ang kabuuang direksyon ng panahon ayon sa mga bagong datos, wala tayong nakikitang low pressure na agad na mabubuo ngayong linggo. Sa paligid ng December 25, inaasahang mas lalakas ang northeast monsoon sa northern Luzon hanggang central Luzon. Kapag tumindi ang amihan, bumababa ang temperatura sa gabi at madaling araw. Tumitibay ang ulap sa silangang gilid ng kabundukan at mas nagiging pihikan ang karagatan sa mga baybayin na nakaharap sa hilagang silangan. Kasabay nito, patuloy na magpapadala ng moisture ang easterlies sa Visayas at Mindanao, kaya hindi may iwasan ng mga thunderstorm sa hapon at gabi, lalo na sa mga bayang nakaharap sa Philippine Sea at sa mga kapatagan na mabilis uminit sa tanghali. Ang shear line naman ay linya ng banggaan ng malamig na hangin mula sa amihan at ng mas mainit na easterlies. Kapag nagtagpo ang dalawang ito sa silangang pader ng Luzon, lalo na sa Aurora at Quezon, tumitindi ang ulap at lumalakas ang ulan kahit walang bagyo. Ang northeast monsoon naman ang nagpapanatili ng malamig at tuyong ihip sa hilaga na nagbubunsod ng tuloy-tuloy na ulap at ambon. Sa kabilang panig, ang easterlies ang nagdadala ng mahalumigmig na hangin mula Pacific, kaya sa Visayas at Mindanao ay makikita ang mga mabilis mabuo at mabilis din mawala na thunderstorm cell. Kung sakaling may umuusbong na TCLV sa timog silangan ng PAR, ang malakas na amihan at ang vertical wind shear sa itaas ay madalas pumigil sa mabilis na paglalim ng sirkulasyon, dahilan kung bakit mababa ang chance ng pagbuo sa linggong ito at maging sa susunod. Manatiling nakatutok sa lagay ng panahon at anumang senyales na uusbong na low pressure sa timog silangan ng PAR. Maraming salamat sa inyong panonood at patuloy po tayong mag-ingat.